Pag-landing natin, 2 hours after, mga 2 oras, sinabi na sa amin na nahuli na si Congressman Teves. Inantay namin nung hapon na yon na magkaroon kami ng pagkakataon na ma-verify for ourselves kung si Congressman Teves nga yung nahuli. Sabi namin kung makakuha man na kami ng picture, proof of life na si Congressman Teves. Medyo mahirap ang naging proseso ng araw na yung first day na yon. Akala namin bibigay na yung opportunity na makuha ng picture. Hindi. So nag-isip kami kung ano ang next move natin. Maraming ganong challenges na medyo sa tingin namin ay mahirap. So natapos yung araw, ganun na lang. Kinabukasan, attempt uli, mukhang nararamdaman namin na talagang pinapahirapan kami. So, wala. Humingi kami ng audience kay President Horta. Nagpasalamat kami. Tinanggap kami. Kinausap kami ng mga siguro mahigit, more or less mga 1 hour. Alas 12 nung second day, 22. At sinabi namin, we extend the gratitude of the Filipino nation, our President, our Secretary of Justice, and our agency in acting swiftly in effecting the arrest of Congressman Teves. But we have one request, Mr. President, addressing myself to President Horta. May we be allowed to take the photographs of Congressman Teves, so that we can report to our President, our Secretary of Justice, that indeed the person arrested was Congressman Teves. Sabi niya, I will call Director Montiero after you leave. So hindi na kami nagtagal, humingi kami ng opportunity na makakuha ng litrato, and obliged naman kami ni President Horta. Masaya na kami, umalis na kami ng palasyo, pumunta na uli kami doon sa kanilang Interpol office. At kinausap uli namin yung director nila, si Dr. Brito. Sabi niya, in-explain niya, ganito ang proseso sa kanila. At medyo mahirap. Tapos ipipresent si Congressman Teves sa korte para malaman kung ano ang gagawin kasi doon ang proseso. Ganun daw ang proseso sa Timor. Kung anong mga steps ang gagawin kung sakaling pagbibigyan ang hiling ng Pilipinas na maibalik si Congressman Teves dito. Yun, mahabang oras uli ang balitaktakan doon. Very challenging. Talagang ayaw. Nung ayaw kaming bigyan ng ganun, pagkakataon kasi may taong pinasok kami doon sa isang kwarto, may taong nasa selda, kaya lang nakadapa naman. Nakadapa, sombrero, hindi mo kilala talaga. Sabi namin, we will not be contented with that. We cannot take a photo and bring that to the Philippines and report that this is Congressman Teves. Hindi mo kilala eh. So, sabi namin, pwede namin hingiin. Standard operating procedure naman sa law enforcement dyan, if you arrest a person, na magkaroon ng fingerprint. Wala rin palang fingerprint. So sabi namin, wala bang picture na mag-chat? We will be contented with that. Wala rin. Eh maghahapon na ng second day ang trip namin next day na 23. Nagkaroon ng maraming diskusyon doon. Medyo ko minsan mainit, na emotional. Pero dahil na rin ang panahon doon. Nagpupumilit talaga kami kasi gusto nga namin maliban sa kanilang pagsabi na si Congressman Teves. Gusto rin namin may proof kami para maipakita naman sa inyo, sa ating bansa, kay Secretary Remulla at saka ultimately kay President na ito ngayon. Siguro mainit, medyo humupa, nagkaroon ng pagkakataon, nagkaroon ng lal, pinapasok doon sa kwarto. Nililimit nila pati ang kwarto kasi kukunti lang daw ang dapat pumasok. Dati
pwedeng 3 agents, ngayon 2 na lang, tapos 1 na lang. Tinatanong ko ilang pictures ang kukunin, wala naman. Hanggang nakapasok, may nakapasok, hindi ko nababanggitin. May nakapasok, nagpalit tayo ng strategy. Kasi kung puro lalaki ang kakausap sa kanya, lalaki lahat ito, mainit ang usapan. So, nagpalit tayo ng strategy. Hanggang sa may nakapasok, may pinayagan na nakapasok na isang kasama natin. In short, kumalma si Congressman Teves. Doon siya kinukunan siya ng fingerprint at the time. Sabi nga namin, 24 hours na ngayon niya palang kukunan ng fingerprint. Hanggang sa pumayag si Congressman Teves, tinanggal na niya yung kanyang nakakasiret. Hindi naman nakamask, parang hindi ko alam kung t-shirt o panyo yun, tapos nakasombrero. Hindi mo talaga So, nung pagpasok ko, wala na, na siya, yung tinanggal niya, tinanggal. Tapos, nagpakilala na kami. Nagkapanatag, nagkakana ng loob. Sir, andito kami, ito lang naman ang pakay namin. Picture lang, para may pan. Nakuna ng picture, sa totoo nga ang picture na yun, sinabihan pa siya na, oh, sir, look your best. Kaya siya nakasmile dun sa picture na yon. Ayaw naman natin na nagmumukhang pan siya. So, voluntarily, nagpa-picture siya na nakangiti. Tapos nun, yun lang, kwentuhan na kami. Sir, ito lang ang namin, itong red notice, may mga akusasyon sa'yo doon, may warrant of arrest. Sabi niya, in fairness to him also, sabi niya, takot akong bumalik ng Pilipinas. Natatakot siya na baka daw may mangyaring masama sa kanya. Ang sabi ko naman sa kanya, sir, sabi ko, yan ang naging commitment namin kay President Horta at commitment ng agency yan, commitment namin sa inyo na walang mangyayaring masama sa inyo pag sumama na at maibalik na kayo sa Pilipinas. At lahat po yan na i-relay din natin dito sa ating sekretary, pero hindi ganun ka-detalye kasi mahirap ang internet doon, nawawalan kami ng internet tapos nakikipag-negotiate ka sa kanila. So, medyo maiksi lang ang oras namin. Pagbalik lang nandun sa hotel, tsaka kami nakakapag-internet at nakakapag-update. So, yan ang buong pangyayari. At nung nakausap namin si President Horta, ang sinasabi nga niya, gusto rin niyang matapos kaagad ang proseso. At hindi ko lang masabi yung 2 instances na kinuwento niya. Basta gusto niyang matapos na ang proseso. May court process dyan. Ang pagkakaintindi namin doon sa kanila, a minimum of 7 days to maximum of 40 days mariresolve yan. Sa atin naman, ang position natin doon ay may cancellation of passport. So, ang option nasa sa kanila kinancel na ang passport as far as we are concerned. Kung ganun ang nangyayari, ganun din ang nangyayari sa atin. Pag may mga request yung mga counterparts natin sa ibang bansa, sila di undocumented alien, kinukuha ng NBI yan, tinaturn over sa immigration, kasi immigration issue na yan. At ganun din ang naging posisyon ni President Horta nung nag-uusap kami. Hindi ko alam kung ano naman ang nagiging legal proceedings na ginagawa nila doon. So yan po ang buong pangyayari doon sa aming pagpunta sa Timor-Leste at kami naman ay naghahanda in the event na pahintulutan nilang kunin natin si Congressman Teves doon. Nangako sa atin ang embassy na i-monitor nila kung ano ang update doon sa proceedings at may assurance naman sa atin si Director Montiero na i-update niya tayo kung ano ang magiging terminal point ng kanilang legal proceedings.